Senator Frank, kung doon po sa sagot ng impeach official, walang basihan yan at dapat yan i-dismiss, kumbaga motion to dismiss. Kapag ho ganun ang sagot, ano ho ba ang magiging dapat na disposisyon doon ng impeachment court? Dapat i-deny ka agad at ito po'y ministerial duty, hindi po pwedeng ma-dismiss na walang trial. Nakalagay po sa ating sailing batas, shall forthwith try the case. Ibig sabihin magkakaroon ng trial. Kaya dapat i-deny yung motion to dismiss as being inappropriate, as being out of order. Okay. So, Senator Frank, kapag ho ba na-convene na ang impeachment court at nagsimula na po officially ang trial, hanggang saan ho ba ang poder ng impeachment court sa mga subpina? Particular po sa subpina duces tecum, sa mga dokumento po. Pwede ho ba silang magsubpina ng actual na bank records na nung nasasakdal? Pwede yan. Pwede po sa kapangyarihan po ng impeachment court yan. At hindi po ito theoretical. Sa kaso ni Chief Justice Corona, inyong malaala, linabas yung SALN, linabas yung bank record. Ganon din sa panahon ng impeachment ni Presidente Erap. Mayroon ding Miss Ocampo noon na nagdala ng records ng bangko. At nasa ating bank secrecy law, sa ating batas po, hindi mo pwedeng ilabas ang informasyon tungkol sa deposito ng isang tao sa bangko, exception po ang impeachment court, pag-impeachment trial. Kaya po may kapangyarihan ang impeachment court to subpoena these documents. At hindi po pwedeng harangin ito ng Korte Suprema. Opo, kasi nga po dito po sa Committee on Justice, if we observe na sila po ay hindi nagsubpina ng actual na bank records ng Vice Presidente, kung hindi AMLAC lang po na mga sinasabing records po ng transactions. So sa impeachment court, actual po na bank record niya, mismo yung kanyang actual na deposit ngayon at lahat ng kanyang records, withdrawals at deposits, maaari na pong isubpina ng impeachment court. Yan po'y klarong-klaro, Senator Frank. Klaro po yan para sa akin dahil yan po ay impeachment court. Kaya po hindi ginawa ito ng Kamara dahilan sa they took a very conservative approach. Ibig sabihin, yung resolve all the doubts in favor of the depositor kasi ang interpretasyon kung sila po ay nasa impeachment proceedings or trial ay kine-question dahil hindi daw po sila impeachment court. Kaya hindi po sila, wala po silang kapangyarihan tungkol dyan. Ngunit sa Senado po, sa impeachment court, wala pong duda, there is no doubt that it is an impeachment court which can subpina, na kaya isubpina, ito mga bulk documents. At uulitin ko lang, may precedent na po ito, nangyari na itong panahon ni Chief Justice Corona at panahon ni Presidente Erap. Okay. Yung pong BIR records, doon po sa Corona impeachment, naaalala ko, ang naging basihan po sa release noon ay ang mismong pagpapahintulot ni Pangulong Aquino kay BIR Chief Kim Enares na ito ay buksan dito po sa impeachment trial. Kung hindi po ba gumalaw dito ang presidente gaya nung nangyari po sa impeachment ni Corona at ni Kim Enares, dito po ba may poder din ang impeachment court na pabuksan po yung BIR records ni VP Sara at maging ng kanyang mister? Subject to further study. Sa tingin ko mayroon. Hindi ko po malaala yung mga nangyari nung nakaraang impeachment. Ngunit sa ating pong batas, sa ating saligang batas, mayroon pong buong kapangyarihan, full powers, ang impeachment court to try the impeachment, the charges against the impeachable official. At hindi po pwedeng makialam ang ibang ahensya ng pamahalaan. Absolute po ang power
impeachment court. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music, and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid. Ito tayo sa totoo, tunay at tapat.